Kinakabahan kasi first time kung mag-share ng words sa harap ng marami. Tapos na. Minsan talaga gugulatin tayo ni Lord, gaya ng pagkagulat natin ngayong umaga. Marami po bang nagulat? Amen. Gagawa si Lord ng paraan para ma-surprise tayo na yun ang nangyayari ngayong umaga. Araw-araw tayong binibigyan ni Lord ng sorpresa, biyaya. Napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil ngayon, nandito ako para mag-share ng salita ng Panginoon. Di ko alam kung saan galing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, medyo magpapawala lang ako ng kaba. Ano ba yung mga trending na balita na nakakaraan? Wait lang, papakawala lang ako ng kaba. Ano ba yung mga trending na balita ito mga nakakaraang linggo? Blood control! Blood control! Rampot Bulacan! Ayun, maraming nagulat doon sa blood control. Pero, naisipan natin na kundi pinaulan ni Lord ng marami, sunod-sunod yung paggawa ni Lord ng bagyo, ulan. Kung hindi pa bumaha, hindi pa natin malalaman na meron palang nagaganap na korupsyon. Gagawa talaga si Lord ng parang hindi bumaha, parang puro araw, hindi nalaman na may korupsyon pala. Ayan, yung trending na balita. Tapos trending siya sa mga comments, galit na galit yung mga tao. Siguro maintindihan natin kung bakit galit kasi pinag-uusapan natin billions pag sinabing ilang billion ba yan? 100 billion. Sa 1 billion, 1,000 na 1 million, yun, ganun kalaki yung nawawala. Tinatawahan mo. Ganun kalaki yung nawawala na yan. Ganun kalaki yung lumabas na sa pag-calculate ng pera na nawala sa kabanlang bayan. Bilang isang Christian, ano ba yung ahensya na humahawak dun sa blood control? DPWH. Ayan, tama. Very good. DPWH, ayan. Wala tayong magagawa kasi ang tanging magagawa natin ay ilapit sa Panginoon yung DPWH, ilapit sa Panginoon lahat ng leader ng buong bansa, ng gobyerno. At walang magagawa yung mga comments natin sa Facebook kahit gano'n pa tayo magalit doon. Huwag tayong magtanim ng galit sa pwede naman siguro, pero saglit lang. Huwag natin itanim sa puso natin yung galit kasi walang nagagawang mabuti yung gano'n. Ayan, speaking of DPWH, medyo papagandahin natin yung kasi yung DPWH ko yun, pero pag sinabing DPWH, parang ang ng tingin natin eh. Ngayon, pag sinabing DPWH, sila yung humahawak sa projects ng buildings, public schools, public works, highways, tulay, flood control, dikes, maraming ginagawa yung DPWH. Ngayon, medyo nasira lang yung pangalan niya. Wait lang hanapin. Meron ba rin? Ayon sa ating pag-research na konti, merong 9,000 na flood control projects yung DPWH sa buong Pilipinas. 9,000 ganun karami. Tapos 9,000 plus din yung mga tulay na nagawa ng DPWH sa buong Pilipinas. Tapos dito tayo po-focus sa kalsada. Sa kalsada, 140,000 plus yung nagawang kalsada. Kunwari yan, ganun binilang, EDSA, Quirino Highway, 140,000 plus yung 140,000 plus yung mga kalsadang nagawa ng DPWH. Hindi pala DPWH, yung kabuuang number ng kalsada sa buong Pilipinas. Ngayon, doon tayo po-focus sa kalsada. 140,000
Iisa-isayin natin yan ngayon. Kaya ba natin isa-isayin yan ngayon? Ang sabi sa Pilipinas, ganyan kadami yung kalsada. Kung kayo papipiliin, saan nyo ba gustong dumaan? Sa EDSA, saan mo? NLEX? Saan? Sa Sky, ang ganda sa Skyway. Ayan, medyo mahirap mamili, ano. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng tao, meron lang dalawang path. Isang wide path at isang narrow path. Hindi tayo doon, medyo kinunin ko lang. Diyan talaga tayo pupokus. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Ang lahat ng tao ay merong kanya-kanya, meron tayong free will. Pwede tayong mamili kung anong kalsada yung ating dadaanan. Pwede tayo sa wide path, pwede tayo sa narrow path. Wait lang. Ayan, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 7, verse 13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Salamat sa salita ng Panginoon. Samahan naman sa isang maiksing panalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Lord, tunay na hindi ka nagkulang, Panginoon. Salamat sa pagpapadala mo sa amin ng iyong napakaganda at napakamakapangyarihan sa salita, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na tumagos ito sa aming puso at isipan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang magsalita para sa akin, Panginoon. Yes, dalangin ko, Panginoon, na umalay ng aming mga nilalabas ng aming bibig sa iyong tunay na intensyon, tunay na kapangyarihan, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Wait lang. At ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang The Less Traveled Path. Balikan natin yung ating main verse. Isa-isayin muna natin. Balik. Yan. Enter through the narrow gate. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi nito, enter to the narrow gate. Ito pala yung, yung sermon niya sa Mount. Yan. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Yung verse na yan, medyo napakalinaw, di ba? Napakadaling intindihin. Ang sabi ng Panginoon, enter through the narrow gate. Doon tayo pumasok sa narrow gate at doon tayo dumaan sa narrow path. Yung masikip na gate at masikip na daanan. Yun ang sabi ng Panginoon. Napakalinaw ng sabi ng Panginoon, napakadaling intindihin, pero marami sa atin ang nahihirapang sundin ang salitang yan ng Panginoon. At ngayon, iisa-isayin natin yung malawak na gate, malawak na daan, at yung kasi madaling daanan yung malawak na daan at yung malawak na gate, at mahirap daanan yung sinasabi ng Panginoon na enter through the narrow gate. Yung narrow gate, mahirap daanan, tsaka yung narrow path. Bali ang kasi doon, medyo nagugulan din ako, nag-search din ako sa YouTube kung ano ba yung mauna, kung yung gate ba o yung path, yung daanan, yung kalsada, o yung path muna bago yung gate. Yung path daw muna may... Ayan, isa-isa natin. Yung isang gate, malawak, tapos yung daanan papunta dun sa gate, malawak din, at marami ang dumadaan dun. Base dun sa picture din, makikita natin sa illustration. At yung kabila, yung narrow gate, masikip na gate, masikip na daan, at konti lang yung pinipili at kinakayang pumasok doon sa daanan na yun. Pero yun ang sabi ng Panginoon, doon tayo dumaan, napakalinaw, enter to the narrow gate. Isa-isay natin. Dito muna tayo. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon, The Less Traveled Path. Pero dito muna tayo sa kabila. Bakit ba madaling pumasok dito? Bakit ba maraming gusto pumasok sa wide path o itong madaling daan?
Ayan, dahil sapat na yan, madaling pumasok. Sapat na yan, pwede kang hindi mo kailangan tumalikod sa kasalanan. Pwede kang hindi sumunod sa Panginoon pag dyan ka pumasok. Sabi ng Panginoon, di ba meron tayong free will? Pwede tayong mamili kung ano yung dadaanan natin. Itong daan na to madali dahil hindi natin kailangan sumunod sa Panginoon. Hindi natin kailangan tumalikod sa ating kasalanan. Pero winalingan tayo ng Panginoon, ang dulo niyan ay distraction. Ayan, ang sabi sa Galatians, yun yung una. Ang sabi sa Galatians, ito yung pangalawa. Ang sabi sa Galatians 5:19 to 21. When you follow the desires of your sinful natures, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, lahat ng mga taong nabubuhay sa kasalanan, minamahal yung kasalanan, ay hindi makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Yung path na yun, yung maluwag na path, yung wide path, yung wide na gate, kaya marami doon kasi marami sa atin ang gustong mabuhay sa kasalanan. Marami sa atin ang ayaw sumunod sa Panginoon. Kaya maraming taong gustong dumaan doon sa wide na path. At hindi nila alam na ang dulo, ang kahinat na nila ay destruction. It feels natural sa mga tao. Sapat na yun, masaya, popular, maraming tao. Hindi nila alam kung anong... Kahit sumadaan sila doon, marahil hindi nila alam na destruction pala, hell pala, away from God pala ang kanilang destination doon. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. Ayun na nga, sinabi ng salita ng Panginoon kanina na yung path na yun, parang tama, pag dumadaan ka doon, gumagawa ka ng kasalanan. Kasi marami kayong gumagawa ng kasalanan, tabi-tabi, parang normal na lang. Pero ang hindi natin alam, destruction ang pupuntahan nun. Destruction, ibig sabihin, kamatayan, death. Nice assist. Kamatayan, death, hell. So, ayan, pwede pa natin ipakita kung ano yung itsura ng daan na yun. Meron kaming na-search na animation na yung daan na yun ay papunta sa death, destruction, hell. Yan yung daan na yun. Sa una, para siyang maganda kasi masaya. Sa una, masaya, sama-samang gumagawa ng kasalanan, sin, inom, sexual sin, inom, alak, drugs. Lahat ng kasalanan parang normal lang kapag dumadaan ka doon kasi ang dami. Tabi-tabi, parang normal na lang. Pero ang hindi natin alam, pero ngayon, alam na natin na ang papupuntahan ng kasalanan na yan ay distractions. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi. Ayan, sample ng mga ang sample ng mga taong dumaan sa path na yun, manggaling sa, meron pa, sabi sa Bible, may nakita akong isa na, pinakita sa akin si Lord na isa na, ito babasahin natin, sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamahan ng tao sa daigdig
at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Ito yung panahon ni Noah. Tama ron. Ito yung panahon ni Noah na yung mga tao ay puro kasamaan, puro kasalanan na hindi sila naniniwala sa salita ng Panginoon na sinabi kay Noah. At ang ginawa ng Panginoon ay inubos sila, pinabahaan ng Panginoon at ang ark lang ni Noah yung natira. Yun ang isa sa mga distractions na makikita natin sa Bible. At isa pa yun sa Sodom and Gomorrah. Yung mga tao na nagkasala na sa sexual sin yun, ito babasahin natin. Genesis chapter 19 verse 4 to 5, na matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo, makikipagtag kami sa kanila. Ayan, sexual sin, yung mga taong, ayan yung example ng mga taong pinili yung kasalanan, minahal yung kasalanan. Ibig sabihin, dumaan sila doon sa maluwag na daan kasi pinili nilang maging makasalanan, hindi nila binitawan yung pagiging makasalanan. At ang ginawa ng Panginoon ay makikita natin sa chapter 13. Ayan, sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. Ang ginawa ng Panginoon ay ulan siya ng apoy at nasira ang buong syudad ng Sodoma at Gomorrah. Yun ang sinasabing distraction din. Example din siya ng distraction. Pag nabuhay ka sa kasalanan, gagawa ng Panginoon para parusahan ka. Distraction, death, hell, yan mga parusang hinihanda ng Panginoon para sa mga taong hindi tumatalikod sa kasalanan. At dumadaan doon sa path na yun, dito sa kaliwa. At example pa, isa pang example ng mga taong dumaan sa wide path, yung daan na ayaw ng Panginoong Jesus na dumaan tayo, si Judas, na mas minahal yung salapi, mas minahal yung pera kaysa sa ating mismong Panginoong Jesus. Napakalaking kasalanan, naunahin ang ibang bagay kaysa sa ating Panginoon na siyang ginawa ni Judas. Siya ay natagpuan na nagbigti at destruction din yun. Then, nagpatiwakal. Ayan. Tapos, next na example, dito naman, ito mga si Noah, si Judas, ay mga biblical example na nakasulat sa ating Biblia. Ito naman yung isa lang. Isang example na makikita natin kahit siguro saan yung taong panainom, mahal naman yung alak, drugs, ang halimbawa kasi dito ay lalaki. Yun yung example dito sa kanya. Lalaki na mahal yung alak, mahal na mahal yung drugs, mahal na mahal yung adik sa pambababae, adik sa karaswaan. Halos lahat na ng kasalanan ay sinakop niya. Hindi siya nagpe-pray, hindi siya sumusunod sa Panginoon, hindi siya nagbabasa ng Bible. Ibig sabihin, ang dinadaan niyang path ay yung malawak na daan at yung malawak na gate ang pupuntahan niya. Destruction ang patutungan ng mga ganyang tao. Amen. Kasi first time ko lang din medyo kinakabahan, kung meron kayong katanungan, sa Bible na hanapin. Kasi sa Bible din naman kasi
Kaya palakpakan natin ang Panginoon kasi nasa Bible ang kasagutan. Wala sa akin ang kasagutan, nasa Bible, nasa Panginoon ang kasagutan. Ba't tawa naman ah? Tunay. Ay, kung may agam-agam, katanungan, kasi binasa ko siya. Bago ko ilagay dyan, binasa muna, pinag-aralan mabuti, hindi pinatulog ng ilang araw. Pero kung hindi kayo, ano tawag doon? Kampante, tiwala, mas maganda na hanapin yung mismo sa Bible. Ayun. Pwede kayong hindi magtiwala sa akin, basta magtiwala kayo sa Panginoong Jesus. Magtiwala kayo sa Bible. Ay, kahit sino ng preacher, pwede kayong hindi maniwala, magtiwala, pero basta magtiwala kayo sa Panginoong Jesus at hanapin ang kasagutan sa Bible. Amen po ba? Ayan, hindi tapos na tayo sa white pan. Ano oras na? Hindi, parang ang bilis po eh. Ayan, tapos na tayo sa white pan. Tatako na tayo doon sa narrow path. Ito yung daan sinabi ng Panginoon na daanan natin. Daang mahirap, daang makitid, daang maraming pagsubok. Pero yan ang tamang daan. Yan ang sinabi ng Panginoon, napakalinaw. Enter through the narrow gate and the narrow path. Ayan, balikan natin yung ating main verse. Balik tayo. Enter through the narrow gate. Yan, napakalinaw. Sabi ng Panginoon yan mismo, enter through the narrow gate. Tapos doon tayo sa verse 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life. Yung daan na yon, yung daang narrow, yung daang makitid, yung daang maraming pagsubok, yun ang daan patungo sa life. Life means eternal life. Life means kasama ang Panginoon. Buhay na kasama ang Panginoon. Buhay sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng life dyan. And only if you find it. Eh, malalaman natin kung bakit pakunti lang. Sa una siguro kasi mahirap nga. Yun nga. Yung white path, madaling daanan, maraming tao. Dito sa kabila, mahirap daanan. Kasi para sa iba, kasi maraming pagsubok, maraming... Iisa-isay natin kung bakit nga ba mahirap. Bakit nga ba mahirap? Kasi sa ibang salin, may nakalagay dyan, hard is the way. Yun. But sa ibig sabihin na mahirap yun daan. At iisa-isay natin kung bakit nga ba mahirap at bakit kukunti lang yung nakakapaglakad doon. Ayan, sabi ng Panginoon, mahirap, makitid ang daan, kabaligtaran ng kabila, doon sa kabila, madali ang daan, kasi ano dun eh, hindi kailangan sundin ng Panginoon, kailangan sundin ng Panginoon pero hindi nila sinusunod, kaya madali ang daan doon. Dito, maraming requirements. Isa sa mga requirements ay ito, bakit nga ba mahirap dumaan sa path na ito? Sabi sa verse Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sinabi ng Panginoon, ang ibig sabihin niya ng Panginoon ay itakwil ang sarili, kalimutan yung mga nakaraan mo, kung sino ka, kung anong gusto mo, kalimutan, unahin natin ang Panginoon, sundan natin ang Panginoon, pasanin ang ating krus, at mabuhay tayo para sa Panginoong Jesus. Di ba mahirap? Para sa iba mahirap, para sa iba siguro kaya, para sa iba siguro mahirap kasi di pa nila kayang talikuran yung dating sila. Para sa iba siguro hindi pa kayang bitawan yung mga kasalanan na nag-hold sa kanya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit
Isa yun sa mga pagsubok, isa yun sa mga requirements para dumaan doon sa path na yun. Path, yung daan na, pag sinabi path. Example ng mga ano yan, tawag ng laman, yun nga, yung mga kasalanan na masarap gawin, lust, addiction, comfort, pagiging makasarili. Yun yung dapat bitawan kung gusto nating dumaan sa path, sa daan na sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Handa po ba tayong ayan, isa pang dahilan kung bakit mahirap dumaan sa path na to. Dito, sa path na to, kailangan nating sundin ang ating Panginoon. Si Lord, kailangan nating sundin, ano man ang mangyari, kailangan nating sundin ang utos ng Panginoon. Ang sabi sa John 14, verse 15, "If you love me, obey my commandments." Kung totoong mahal natin ang Panginoon, lahat ng iutos ng Panginoon, lahat ng sabihin ng Panginoon, lahat ng plano ng Panginoon para sa atin ay kailangan nating sundin. Medyo siguro sa iba madali, kamukha ng magiging example na mahalin natin yung kapwa natin. Medyo madali. Mahalin natin yung magulang, kamag-anak, churchmate, kapwa. Medyo madali. Pero pag sinabing mahalin natin yung kaaway natin, madali ba? Yeah, ayun. Isa sa mga dahilan kung bakit kasi minsan mahirap din sundin yung si Lord minsan. Pag sinabi ni Lord na ipag-pray natin, kasi yun yung sabi ni Lord mahalin natin ang kaaway natin, ipag-pray natin ang kaaway natin. Kailangan yun kung gusto natin dumaan dun sa path na yun. At isa sa magandang example ng inaantok na po ba? Isa sa magandang example ng sa Bible na pagsunod sa Panginoong Hesus ay yung si Abraham nung inalay niya yung kanyang anak na si Isaac. Inalay niya yung kanyang anak, malapit na siya na niyang ano tawag doon? Ayun, saksakin. Pero hindi naman natuloy. Pero sinunod niya yung utos ng Panginoon na ialay yung kanyang nag-iisang anak. Siyempre, nag-iisang anak kay Sarah, mahal na mahal niya yun. At gano'ng katagal yung hinintay niya bago magkaroon ng ganyan ng isang anak na si Isaac. Pero nung sinabi ni Lord na ialay mo, sumunod siya agad, ialay niya agad. Tapos nung sasaksakin niya na, binulungan siya ng angel na wag. At may nakita dun si Abraham na ram. Ram yung parang tupa po ba. Yun yung nagawa niyang ialay. Pero napaka masunuri ni Abraham dahil ang tagal niyang hinintay si Isaac. Ilang taon ba siya? 100 years? Bago paano si Isaac, pero handa niyang ibigay kasi yun yung utos ng Panginoon. Handa bang tayo? Handa ba natin, kung gusto nating dumaan sa daan na gusto ng Panginoon sa makitid na daan, handa ba nating sundin ng Panginoon kahit kapalit nito ay buhay ng pamilya natin, buhay natin? Medyo mahirap. Amen. At isa pa sa napakagandang example, siguro ito yung pinaka magandang example ng pagsunod sa Panginoon ay yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa Isaiah 53, chapter 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan, dahil ito'y mabubuhay. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya may isasagawa ang aking panukala.
Yan ang utos ng Ama na nasa langit. At kailangan sundin ng ating Panginoong Jesus. Kailangan niyang mamatay, kailangan niyang ipako sa krus para sa ating kasalanan. Kung tayo ay dadaan sa bantayan na sinasabi natin kanina, yung daan na makitid yung gate, handa pa natin sundin ng Panginoon kahit kapalit nito ay pagdurusa natin, kahit kapalit nito ay kamatayan natin. Ayan, yung naiiwanan ko rin tanong para sa atin. Ayan, yung pangatlo. Yung una, kailangan natin tumalikod sa sarili natin. Pangalawa, kailangan natin sundin ang ating Panginoon. Isa sa mga medyo mahihirap na gawin yan. At pangatlo ay kailangan natin sumalungat sa anong nais ng mundong ito. Ayan, ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is a good and pleasing and perfect. Karamihan kasi sa mundo ang gusto pera, di ba? Kaya karamihan sa mundo gusto pera, kasalanan, maraming kasalanan, sexual sin, ano pa ba? Parang daw nga lang ngayon di ba? Pera, kapangyarihan, pagiging makasarili, yan ang gusto ng mundo pagiging komportable sa mundo. Pero ang gusto ng Panginoon ay yung kabaligtaran, pagiging kapagkumbaba. Ang gusto ng Panginoon ay unahin natin siya, laging unahin natin siya dahil seryoso ang ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay sumalungat tayo sa gusto ng mundong ito. At isa yun sa mga challenges para sa atin kung tayo ay gustong dumaan sa narrow path. Mahirap kasi sasalungat tayo sa agos ng mundong ito. Karamihan, pag ganito tayo, kukontra tayo Pero, kaya natin, mahirap pero kakayanan natin dahil ito ay para sa Panginoon, ito ay dahil sa ating Panginoon. Amen? Ayan, example nito ay yun nga, kanina yung government, balik tayo dun sa gobyerno. Kasi ngayon, parang kasing normal na lang sa gobyerno natin yung corruption ngayon. Pero kung gusto mong sundin yung Panginoon na isa kang government official, andyan yung tukso maraming pera, maraming malakas yung kapangyarihan, mataas yung pwesto mo. Pero kung gusto nating sundin ang gusto ng Panginoon, sasalungat tayo sa kung anong normal, kung anong daloy ng mundong ito. Dahil karamihan sa government official ngayon, sorry pero ganun talaga. Corrupt. Pero kung nakakilala sa Panginoon itong government official na kung sino man, malamang hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin kung ano man yung ginagawa ng karamihan. Amen, yung ba? Ayan, number 4 na tayo. Kung bakit ba mahirap sa path na sinabi ng ating Panginoon. Mahirap kasi hindi popular. Mahirap kasi konti lang tayo. Konti lang yung gustong dumaan. Mahirap kasi andito yung karamihan sa kabila. Di ba sabi ng Panginoon, wide path, maraming naglalakad, maraming gustong pumasok. Sa narrow path, konti lang. Ang sabi sa ating main verse, ayun nga, sabi sa ating main verse. Balik tayo sa ating main verse. Please. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Ayan, maraming sinabi dyan na many enter through it.
dun sa wide na path. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only few find it. Ayan, bakit nga ba maunti lang bukod sa maraming requirements, maraming challenges, bakit nga ba kaunti lang yung gustong ay yung nakakakita sa path na tinasabi ng ating Panginoon? Ay yung kasunod na verse na yan, Matthew 7 verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Minsan kaya siguro kaya konti lang yung nakakakita sa path na to dahil sa mga false prophets na pwedeng nakaharang dun sa daan na yun na sinasabi. Dito yung daan, dito maliligtas ka. Tinuturo niya yung wide path. Dito yung daan, dito maliligtas ka. Dito maganda dito, pwede mong gawin lahat. Pwede mong mahalin yung kasalanan. Yun, mga bagay na hindi dapat. Mga bagay na ginagawa ng false prophet. Kaya bilang Kristiyano dapat magsaliksik tayo at manalig sa Panginoon, palalimin ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon dahil sa mundong ito ay napakaraming false prophet at delikado yun para sa atin. At eto na tayo sa panghuli kung bakit mahirap dito sa path na to. Wait lang. Ayan, dito sa path na to, pwedeng bihira lang makita, ay mahirap makita. Pag nakita natin yung path na to, yung sinasabi ng Panginoon, maraming pagsubok, maraming dapat daanan. Talikuran ng kasalanan, sundin ng Panginoon. Kaya mahirap din magstay. Kunti lang nakakahanap, pag nahanap mahirap umabante kasi madaming challenges, at pag nakabante na mahirap magstay. At sabi sa Bible, sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. So para mag-stay tayo sa path, para umabante tayo, para unti-unti tayong makalakad sa daan na sinasabi ng ating Panginoon, kailangan natin ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi pwede yung tayo lang, hindi natin kaya pag tayo lang. Kailangan natin ng sobrang malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Di natin kaya na sarili natin, we need Jesus, di natin kailangan manguna. Ang kailangan natin ay magstay sa daan patungo sa Panginoong Jesus. Amen po. Mabilis. Ayan. Pwede po na. More. Ayan, mapamaya ka sa sunod. Ayan, pwede po ba tayo tumayo para sa ating conclusion? Mabilis po ba? Mabilis kasi may youth mamaya, kaya sinadata na natin. Para sa ating conclusion, para sa pagtatapos ng ating pag-aaral maiksing pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord Jesus says, enter the narrow gate and the narrow path. It will lead us to life. Life means
buhay na walang hanggan. Life means buhay kasama ang Panginoon. Life means buhay sa kaharian ng Panginoon sa langit. Brother and sister, ang tanong ay hindi aling daan ba ang mas madali? Ang tanong ay hindi aling daan ba ang mas madali? Ang tanong ay aling daan ba ang papunta sa ating Panginoon? Pwede ba nating tanungin ang ating sarili? Pumikit at tanungin ang ating sarili. Tayo ba ay lumalakad para sa mundo o tayo ay lumalakad para sa Panginoon? Ang dinadaanan ba natin ay daang sinabi ng Panginoon? Tayo ba ay willing na i-deny ang ating sarili? Tayo ba ay willing na buhatin ang krus at sumunod sa ating Panginoong Jesus? Tayo ba ay handang ibigay ng buo ang ating puso para sa Panginoon? Walking through the narrow path is never easy. Hindi madali. But because of Jesus Christ, it is possible. It is for Him and He's 100% worthy. Pumikit at muling itanong sa ating mga sarili. Uulitin ko ang tanong, tayo ba ay lumalakad para sa mundo o para sa Panginoon? Ang dinadaanan ba natin ay ang daang sinabi ng Panginoong Jesus?
Tayo ba ay willing na i-deny ang ating sarili? Buksan ang krus, buhatin ang krus, at sumunod sa Panginoong Jesus. Tayo ba ay willing na i-deny ang ating sarili, buhatin ang krus, at sumunod sa Panginoong Jesus? Handa ba tayong ibigay ng buo ang ating puso para sa Panginoong Jesus? Yes, Lord. Panginoon, andito kami, Panginoon. Nagpapakumbaba. Inaamin ang aming mga kasalanan. Inaamin na kami, marami. Inaamin ang aming kailangan, Panginoon, inaamin po namin ng buo ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon. Panginoon, inaalay po namin ang aming bawat hininga, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming buong puso, Panginoon. Panginoon, wala kaming ibang maiaalay kundi ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalawin namin at tanggalin mo po ang bawat balakid sa aming buhay, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso, Panginoon. Iaalay po namin ang buo ang aming puso, Panginoon.
ginagawa, Panginoon. Panginoon, ikaw ang dapat parangalan, Panginoon. Sa bawat segundo ng aming buhay, Panginoon, sa bawat hakbang ng aming mga paa, Panginoon, sa bawat galaw ng aming mga kamay, ng aming katawan, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, ikaw ang dapat pasalamatan, parangalan, mahalin, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Inaamin ang aming bawat kasalanan. Inaamin ang aming bawat karumihan, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na kami tulungan mong dumaan sa masikip na daan na iyong tinuro, Panginoon. Samahan mo po kami harapin ang bawat pagsubok sa aming dadaanan, Panginoon. Samahan mo po kami lagpasan ang bawat problema, lagpasan ang bawat pagsubok, Panginoon. Panginoon, mahina kami pag wala ka, Panginoon. Mahina kami pag wala ka sa aming buhay, Panginoon. Mahina kami pag wala ka sa aming puso, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita na aming narinig ngayon, Panginoon. At dalangin po namin na ito'y tumagos sa aming puso. Sumira sa anumang gawa ng kalaban na nasa iyong mga puso, Panginoon. Sumira sa anumang gawa ng kalaban na gustong bumulo sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin na iyong salita ay pumutol sa anumang kasalanan na matagal nang pumakapit sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin na iyong salita ay pumutol sa anumang gawa ng kalaban na pilit na pinapasok ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon. Panginoon, tunay na napaka-makapangyarihan mo. Tunay na napaka-dakila ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na digino po ang aming panalangin niya, digino po ang aming puso. At ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan at napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Patuloy po tayo tumayo, mga kapatid. We want to bless our new pastor. Amen? Hallelujah. So, we will call on the wife of our pastor, Sister Jessica. Come here. Sister Jessica, come here. Come on, ay bless po natin si Al John at saka si Sister Jessica. Come on. We will lift our hands up. Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay. RG, can you turn off the lights, please? Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat buhay ng bawat isang nandito. Lalong-lalo na po sa aming umagang ito at sa aming kapatid na ito na yung ginamit. Panginoon, bilang isang servant niyo po, Panginoon, sa tahanan ito, kayo, Panginoon, ang aming sinasamba at nalulugod sa araw na ito. Nais po namin ipasalamat ang buhay ng aming kapatid kasama ang kanyang may bahay at ang lahat po nandito. Lord, we truly bless and we believe that this church is a growing church for your glory. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito, ng iyong anak na si Al John, si Jessica. Lord, naman po ang meron sila, ipagpalain mo ang kanilang buhay simula ulo hanggang talampakan. Ang kanilang puso, kaya nakita mo, Panginoon, ang kanyang puso. Hallelujah, Lord. Tunay nga na ikaw ay debuti at mahiwaga at makadakila. Salamat, Lord. I-bless niyo po ang asawa nito, ang kanilang isipan, ang kanilang buhay, ang kanilang meron sila, Panginoon, ang kamay, ang kaluwa ng kanilang kamay. We thank you, Lord God, sa araw na ito, sa mensahe ito. Kayo, Panginoon, ang magpatuloy na gumamit dito, Panginoon, sa kanila, Lord God. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang hallelujah. Yes, Lord. Kayo, Panginoon, ang patuloy na
sa buhay nila. Let your will be done, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At salamat sa umagang ito. Maging ang baby sa sinapupunan ng kanyang asawa, Lord God, sa ngayon pa lang we declare that you will bless him. You will bless that baby, Lord God. You have a purpose kung bakit mo po sila, Panginoon, ay ginamit, Lord God. Salamat, Lord God, sa pag-alay nila ng kanilang buhay at paggamit mo sa kanila sa iglesia nito. As we are also, Father God, believes, kahit madami pa pong mga anak mo na gagamitin dito, ihanda mo ang aming puso, ang aming buhay, Lord God. Lalo-lalo na po may mga desire na gamitin mo, Panginoon, sa iglesia ito at sa iyong mga salita na ipapahiwatig. Salamat, Lord God. We bless you, Father. We bless you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for your wonderful